is 2 meters long. Vertically submerged, half in oil and half fresh water. Ibig sabihin, yung 2 meters na yan, kalahati niyan nakalubog sa tubig, ang kalahati nakalubog sa oil. Yan. Kalahati naka-oil, kalahati naka-water. Okay, nakalagay din dito, such that it's a shorter edge. Okay, between 2 and 1.2, saan yung shorter edge? Siyempre sa 1.2. Ibig sabihin siya yung nakadikit sa tubig. Yan. Okay, so if sinabi naman na longer edge, yung flash with the surface of the upper liquid, meaning yung 2 meters, siya yung nandoon sa 1.2. Okay, so magbasa ng problems. Nandiyan naman yung mga kailangan natin data. The shorter edge is flushed. Pag sinabing flushed, ka-level, okay, kapantay. Nung top surface ng upper liquid, saan yung upper liquid? Ito nasa taas na liquid. Yung shorter edge flushed, kapantay lang nun. So, ka-level. Yan, nasa figure, ganyan. And parallel. Yan, parallel. Siyempre, parallel. Pantay lang naman ang water, tapos vertically submerged naman yung plate. Hindi parallel sila. Obtain the total force acting on the lower half of the plate. Okay. So, obtain the total force acting on the lower half of the plate. So, bakit kailangan sabihin the lower half of the plate? Yan, lower half of the plate. Okay. So, imagine or is noticed that we have two different liquids. We have the oil and the water. Now, this oil will cause a force or will ano tawag dyan? Will produce a force. Okay, magbibigay siya ng pressure sa upper liquid natin. 'Di ba? Kasi may liquid dyan eh, may oil dyan. So, sa upper liquid mo, may force dyan na mag-a-act. This force is due to oil. Okay? Now, at your second half, at your lower half, we also have a force there. And this time, ang force naman na ito is due to oil and water. Okay? So, even though water lang po yung nandito, okay, kahit water lang yun nandyan, we also know that this oil above that water, syempre may weight yan, may pressure yan, may effect yan. Mayroon siyang effect sa point na to sa ilalim. Pero ang tinatanong lang kasi sa problem is yung force, the total force acting on the lower half. Okay? Ito lang ang pinapahanap sa atin. Yung force due to oil and due to water. Ngayon, kailan natin isasama si oil? Yun ay kapag ang tinanong, the total force acting on the plate. Pag hindi sinama si lower half. Okay? Pag hindi sinama si lower half, hindi mo or isasama mo si oil dito sa isang force. All of them. Okay? Pag sinabing total force on the plate. Pero sinabi naman kasi, the lower half lang. So, yes, hindi mo na isasama yung pressure or yung force due to oil. Wag na. Okay, wag mo na isama. Hindi naman pinapasama eh. So, gagawin natin ngayon? Eh, di solve na natin. Eh, ito na yung illustration ng problem. Anong pinapahanap sa atin is itong force na to. And force yan. And isa lang naman yung formula natin dito sa part na to. Ito lang. Gamma H bar times area. Yan lang. Huwag kang matakot sa problem. Madali lang solution dyan. Okay? Now, ang gagawin mo, hanapin mo si gamma. Ano si gamma? 9.81. Kasi water itong nasa ilalim. 'Di ba? So, water yung gamma ang ilalagay mo.
Hmm. Next, si H bar. Yun lang. Okay, yun lang. Inaalala mo, nang dinerive natin tong formula na to, when we derived this formula, you remember that the context of the problem of the formula, may gate tayo or nakatagilid yung gate mo, 'di ba? Iisang liquid lang 'to lahat. Okay? Iisang liquid. Hindi siya katulad nung setup sa problem na 'to. Kasi iba, magkaibang liquid ang nag-e-exist sa iisang plate. So hindi tayo pwede basta-basta maglagay ng gamma H bar A diyan. Hindi siya applicable at this moment. Yan, hindi pwede. So ano gagawin natin? What we will be doing is, lahat ng liquid dito, gawin nating iisang liquid. Okay? Either we convert the water to oil or we convert the oil to water. Sa case na to, mas madaling i-convert na lang si oil papuntang water. Okay? Wag na natin galawin yung nasa ilalim. Itong nasa taas na lang. Now, if you may ask, bakit kailangan i-convert? Unang-una, para maging applicable ang formula na to. Next question. Sir, okay lang ba na i-convert siya into water? Wala bang implication yon sa ating solution? Wala. Bakit? Kasi ang gagawin lang naman natin is, we have a pressure here, right here, di ba? Pressure head. The pressure head nito is 1 meter. Kasi nga kalahati ng 2 meters. Okay? Tigkahalahati sila. So ito, 1 meter din yan. And this 1 meter of oil will cause a pressure anywhere sa point na to. Okay? Anywhere dyan. May pressure na makakos dyan. See 1 meter of oil. So ang gagawin natin, kunin natin ang pressure na makakos nitong 1 meter of oil, and then kunin natin ilang meters of water kaya ang kaya mag-cause ng same pressure na yon. Anong gustong i-imply nun? Ibig sabihin, same pressure pa din yung may experience ng ating interface ng part na to, yung boundary na yan. Same pressure pa rin ang ma-experience niyan due to the liquid above this point. It's just that from oil, ginawa nating water yung liquid. But the pressure na na-emit niya is still the same. Paano? Okay? So, at this point, kunin natin yung pressure due to oil. Okay? So, pressure due to oil. Dito na lang. Is, of course, gamma ng oil, height ng oil, gamma H lang. Which is 9.81 times 0.82 times height of oil is, yes, 1 meter. That is the pressure due to oil. Now, ang gagawin natin, this pressure due to oil, i-equate natin sa pressure caused by water. Pressure caused by water. Ibig sabihin, same pressure pa din, pero this time, ang liquid, gagawin mong water. And kapag nagbago ang liquid, magbabago ang height. Okay, how does that look? So, pressure of water is equal to gamma of water and height of water. Ang gusto natin mangyari, yung height ng oil, gawin nating height ng water. Kumbaga, the pressure head of oil, we want to make it into a pressure head of a water. Okay? By simply equating. Ipag-equate mo itong dalawang to. Tandaan, same lang po sila ng pressure na nai-emit. Okay? Ipag-same lang kasi
i-equate nga natin. So, same yung pressure. Ibig sabihin, kahit palitan mo yung liquid dyan, okay, okay lang. Kasi same lang naman yung effect. Okay? It doesn't matter kung anong liquid dyan. Ang importante dyan is yung effect. The effective pressure. So, ganun. 9.81 times 0.82 times 1 is equal to gamma ng water, 9.81 height ng water. Yes po. Yes po. Ay, may set ba? Sorry, hindi ko nakita. Sir, 0.82 po SG na gagamitin. Syempre, syempre, ang gagamitin mo ay 0.84. 0.84 yan. Kamali lang yung nagsulat. Palitan mo. 0.84 yan. Yan, 0.84 yan. Yan. Di ko napansin eh. Sorry ah. Sorry, sorry talaga. Sorry talaga. Sana mapatawad niyo ako. Mapatawad niyo ba ako? Sige. Oh no. Sige, tuloy na natin. Lang, di ko mabasa ang chat eh. Bawas na. Ne. Ay, yan na. Tuloy na natin. Cancel. Cancel si 9.81, di ba? Guess mo na yan. Cancel mo na yan. And ito yung ginagawa natin, yung conversion of pressure head. Yung HA, SGA is equal to HB. SG, B. Yan yung pagka-convert ng pressure head. So, kapag may na-notice kayo na magkakaibang liquid, pwede nyo nang idiretso ng apply yung pagka-convert ng pressure head. Kaya kinun, in-explain ko lang ng slide yung concept para hindi tayo mabigla. Ay, ito na yun. Okay? This is your SG, height ng liquid A. SG ng liquid B, di ba yung water, ang specific gravity niyan 1. And yung height ng liquid B. This means that the height of water na equivalent ng 1 meter of oil is 0.84. Okay, 0.84. So kung ito-drawing natin to ng panibago, parang ganito ang mangyayari. Uh, this is our gate. This is the water surface. Ito yung interface natin kanina. Yan, nandito si water kanina. This is 1 meter. But this time, yung oil sa taas, ginawa mo ng water. So this one, okay, originally, yung ating oil nandoon hanggang taas. Pero kasi 'di ba nabawasan, naging 0.84 na lang. So hanggang dito na lang siya. This is 0.84 meters of water pa din. Okay? Itong figure na to is imaginary lang. Ito talaga yung actual. Okay? Ang ginawa lang natin, si oil, naging water. 0.84 meters, kaya hindi na umabot sa taas. And still, ang pinapahanap pa rin is yung force dito sa lower half. Okay? Pero ngayon, pwede mo nang gamitin yung gamma h bar times area kasi puro tubig na yan. Go na, kaya na yan. What is h bar? Hmm. Baka ilagay mo ang centroid dito ha. Hindi. Ang centroid mo syempre, nandito sa lower half. Centroid ng lower half. Okay? Centroid ng lower half. Pag dito, ito ay centroid ng buong plate. Ang kailangan lang is yung lower half. Ang centroid is, syempre, 0.5 meters from the interface from this point. So mula dyan hanggang dito, 0.5. Therefore, mula sa water surface hanggang dyan, this is your H bar, which is 0.84 plus 0.5. Area. AD 1 times 1.2.
Baka ilagay mo 1.2 times 2. Pang buong plate yun. Ang kailangan mo lang, itong nasa ilalim lang. GG. GG na. The force is, okay, mental ko, 15.8 kilonewton. That is your final answer for number 3. Diba? Basic. Basic yan. Kayang-kaya mo yan. Okay. Mm. Number 4. 4 na? Isat ko na ang next number. Number 4 ko na. Okay. Number 4 ko na. Ay, inom lang tubig. Number 4. The isosceles triangle gauge. Yung. Ito. Is hinge at A. Nandoon. Hinge at A. Yan. And weighs 1,500 Newton. What is the total hydrostatic force acting on one side of the gate? Okay? Alam mo na ang gagawin dyan sa problem na to. Naka-illustrate na. So, hindi na natin hindi illustrate pa. Apply na tayo ng formula. Yan. So, kung iisipin mo pala, itong particular problem na to is isa na to sa possible maging application ng hydrostatic force. As you can see, lagi pinag-uusapan dyan is gates. Yan. So, common application kasi nito. Siyempre, alam naman natin saan may water, saan may gate, edi sa mga flood control gate. Sa mga flood control gate like this one, as you can see, may hinge dyan sa taas. And most of the time, closed yon yung flood control gate na yon. And what we do is naglalagay tayo ng pangharang dyan. Siyempre, either a metal or a lock. But this lock, of course, it has to resist certain force. And yung force na yon is caused by your hydrostatic pressure. Yan. So may hinge ka dyan, may hydrostatic pressure, and may force. Kadalasan pwede maging tanong dyan, what should be this force? Yan. Ano yung force na yan which is or which will be able to resist that, okay, which will be able to resist the force due to this hydrostatic pressure. Ganon. Yan. And paano mo gagawin yon? So simply by taking a moment at your hinge. Okay, mag-moment ka sa hinge and ang mga force na i-consider mo lang is the hydrostatic pressure and your distance or yung force mo na magre-resist sa hydrostatic pressure. And dito rin magiging critical yung pagkuha mo ng distance. So useful pa din si E. Kasi lagi mong kailangan yung distance na yon. And that E is the distance from the top of the gate or sa hinge papuntang point kung saan nag-act yung hydrostatic pressure mo. Ayan. So ganyan sa application. Okay, one simple application ng hydrostatic force natin.
Okay. Tuloy na natin ang pagsasolve. Force is gamma h bar A. Okay, yan lang. Yan lang formula ang sasauluhin mo in terms of formula. Ah, uh, okay. Ano ang gamang gagamitin natin? Yes, water. This is located or this is submerged in water. Ano si H bar? Oy, GG. GG ka. Pag hindi mo alam, si H bar. Okay. Unang-una mong gawin, hanapin mo si centroid. Nasaan si centroid ng triangle? Nandito. Yan, di ba? Nandyan. So, kung ilalagay mo yan, nandito yon. And, kung ipapantay mo dito, nandito yon. Yan. And no, if this is h over 3, yan, this is also yung part na to, this is 2 over 3. Paano? Okay, paano nangyari yan? So, this 2 over 3 is equal to, ganyan, 0.67. Yan. So, ang gagawin natin is itong 2, gagawin na natin or kukunin natin yung height ng ating gate from A to B using these 2 meters na height nila vertically. So, parang triangle lang tayo. And ito ang length ng gate. Ito ang 2 meters. Ito ay 50 degrees. So, gagamit ka ng sine theta to get the length of the gate, which is LG is equal to 2 over sine ng 50. Yan. So, makukuha mo na ang length ng gate. 'Di ba? Ito na si H. Okay, yung H na yan, ito yung height ng gate. You know? Yan, that is your H. Now, pag nakuha mo si H, divide mo sa 3, makukuha mo ang distance mula sa centroid ng triangle hanggang top, kay top of your gate, which is H over 3 equals or equal to 2 over sine 50 divided by 3, 0.87. Ayan. So, itong part na to, itong green, 0.87. Ngayon, kung gusto mo naman makuha yung vertical distance na to, hindi triangle ulit. Triangle ulit. As you can see, parang mini triangle lang to. Ito yung malaki, yung dahil sa 2 meters and sa height ng gate. And then, itong maliit na to is dahil naman dun sa h over 3 at dun sa maliit na distance, which is equivalent vertical distance ng ating centroid papuntang top ng gate. So, ito ay h over 3. Ito ay 50. This is, sabihin na natin yung letter A. And, hindi A is equal to 0.87. H over 3 siya. Sine 50, which is equal to 0.67 meters. So, pag may nakita kayo nakatagilid, and binigay naman yung vertical distance, automatic na yan. Same lang ang centroid. Okay? Kung anong ginawa nyo doon sa nakatagilid, gawin nyo lang ulit doon sa nakatayo. Same lang yung effect. In case lang makita niya sa mga problems para hindi na kayo masyadong mahirapan. Pero ito yung long cut and I really suggest mas itry nyo yung long cut habang nagsisimula pa lang kayo. And mahirap kasing gumawa ng bagay na hindi mo naiintindihan talaga yung nangyayari. Kasi pag binago na yung mukha ng problem, chichi ka na, nagugulat ka na. Yun kasi ay dahil sa kakulangan ng practice and kakulangan ng knowledge sa basic principles. So, importante talaga yung mga fundamentals, yung basics. Okay? So, H bar is, alam mo na ha, galing dito hanggang doon.
Ilan yon? 3.5 plus 2/3. Diba? Ay, kasama siya. Okay. Times area. Area nito? Okay. Itong area na yan. 1/2 times 1 times height. Ano yung height? Ano yung height ng triangle? Nasaan na? Nasaan na? Ito, 2 over sine 50 times 2 over sine 50. And this is 44.227. Hehe. Meron palang liquid dito. Sorry 0.83 pala oh. Hindi ko nilagay. Kata nyo to, hindi pala siya water. 9.81 times 0.83. Sana mapatawad niyo ako ah. Okay, the specific gravity ng liquid is 0.83. Hindi siya tubig. Still, 44.277 kilonewton. That is your final answer. Okay ka pa? Okay ka pa dyan? May gustong itanong? Ulitin natin. Dati ulitin. Yes po. Sir, pwede ka po natin hanapin yung ano po nun, yung value nung sa, ang tawag doon? Location. Opo. Location. Opo. Sige, 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 sige. Kunin natin, kunin natin. Ang location ng ating force. Okay, so alam naman natin, if this is your center of gravity, the center of pressure must be around, nasa ilalim niya. Nandito, see? Force, and nandyan yung center of pressure. Hanapin. So first is, kunin muna natin, actually alam na pala natin ang distance from water surface hanggang dito. Okay, alam mo na, that is 3.5 plus 2/3. Okay, that is your H bar. Ibig sabihin, kunin mo si E, makukuha mo na yung distance, vertical distance from the water surface hanggang dito. That is basically, sabihin na natin Y sub, H sub B rather. H sub B is equal to H bar plus eccentricity. Ito yung vertical distance from the water surface hanggang center of pressure. So I'm sure sa part na to, medyo madali na pa sa atin. And nagpa-complicate lang dito possibly is yung pagkuha kasi nga nakatagilid na. Pero wag kayong masyadong matakot dahil magta-trigo lang kayo. Okay, trigonometry lang. Master nyo lang yung function ng sine function, cosine. You'll be you'll be fine. Okay? And HB is equal to H bar plus E, meaning that is H bar, ito si H bar ha? H bar. H bar plus IG over AY bar. Okay, H bar, 3.5 plus 2/3 plus inertia. Ano ang inertia? Yun pa din. Okay, kahit nakatagilid, yun pa din yung inertia. Along the centroid pa din or reference pa rin is the centroid. Therefore, it is still 1. Ito yung base mo, base times height, which is 2 over sine 50. Kunin ko na ang value niyan. So 2 over sine 50 is equal to 2.61. And si height.
2.61 cube over 36. Triangle, BH cube over 36. Over area. Area ng triangle? Okay. Times height 1. Base 1. Ngayon, y bar. We know that h bar is your vertical distance. Si y bar is your distance parallel to the gate. Ito. Dito ko ilagay. This is h bar hanggang dito. Si y bar ay hanggang sa point na to. Actually, hindi sila magkapantay talaga sila dito. Yan, ganyan. Yan. Diba? Kasi naman, ang reference nila is, ang mahalaga, nandito yung center of pressure mo. It's just that y bar is parallel distance sa surface ng gate and h bar is vertical distance papuntang water surface. Ibig sabihin, okay? Ibig sabihin, uy, if this is your y bar, this is your h bar. Tandaan, itong bandang dulo, same to na water surface. Same reference water surface. And itong ilalim, this is same point of center of pressure. Yes. Ibig sabihin, may right triangle ka mabubuo sa dalawang yan. Lagi yan. Okay? Kasi itong dalawang to, doon naman talaga ni-reference yan. Si H bar, vertical distance. Si Y bar, parallel distance sa gate mo. And this theta is of course 50 degrees. Same yan doon. Okay? Yan. Alam mo na gagawin kay Y bar ha? Y bar is equal to, palitan natin, gawin natin black. Y bar is equal to H bar over sine 50, which is 3.5 plus 2/3 over sine 50. Okay, sulat ko na lang. I-type ko muna. 3.5 plus 2/3 over sine 50. 4.44. 5.44. Ano ito? Yan. Therefore, HP is equal to 3.5 plus 2/3. 1667 ay 7 plus and plus 1 times 2.61 cube over 36 over 0.5 times 2.61 times 1 times 5.44. Naka-store yung mga value ko ha. Baka kala nyo nagra-round, nag-ano ako. Nakalagay dyan to decimal pero sa calculator ko naka-store yan. 0.0696. And that is 4.236 meters. So that is your distance from from the water surface papuntang center of pressure. So what if naman ang gusto mong kunin na distance is from the top of the gate. So mula dito papuntang center of pressure. Eh di simple lang. Kita mo, ano yung mga dinaanan mo? H over 3 and yung E. So that is, ano bang ito tawag mo sa distance na yon? Ito yung gate mo ha. Ito yung center of gravity. This is your center of pressure. This is eccentricity. Yan. And kung gusto mong kunin, is yung distance mula sa top of the gate hanggang sa force, edi kunin mo to. Yan. This is h over 3. Yan. Let's call this distance z. So z is equal to h over 3 plus e. Oh, ito na si e. Diba? Yun na si e. Edi simply
E over 3 plus H over 3 of plus lang H over 3 plus 0.0696, which is 0.93999 meters. Okay, that is from this point to that point. So, importante na alam yung kunin tong zizay. So, what if kasi ang ipahanap sa iyo is ano yung force required at the bottom? So, kung magtutudi ka, ganito ang mangyayari. Ay, lagi ko. What force? Ay, ito madalas yung ganitong tanong kahit sa board exam. What force? Ay, type ko na lang. Pwede kasi type eh. What force at the bottom of the gate is required to keep the gate from opening? Yan. So, ibig sabihin, halimbawa yung itong top ng gate, this is your A. Point A, let's say. May hinge dyan. Di ba nakalagay din sa problem? Ano? The gate shown in the figure hinge at A and weighs 1,500 Newton. So, tatagilid natin to, which is yun yung case, itagilid na nga natin. Ipakita ko na sa inyo, pwede nyong ma-experience sa buhay. Nakatagilid. Yan. So, nandito si force B. Dito yung magtutulak. And what force at the bottom of the gate is required to keep the gate from opening? Yan, dito yan. Yan. And yung water pressure mo, nandito. Yan. Ito na si, anong value niyan? Sana ba? Ito. 44.277. Ay, 44.277. Ito ang center of pressure. Okay? Nandito ang center of gravity. Kukunin mo to. Huwag kayo ma-intimidate sa mga ganong tanong. Lalabas talaga yan. Ano nyo lang, take nyo step by step. Okay? Isa-isa lang. Drawing mo. And syempre, kunin mo yung mga distance. Kasi kailangan mo yon kapag magmo-moment ka. Okay? Magmo-moment tayo. Yun ang pinakamadaling gawin dito. Magmo-moment tayo kay A. So, ano tong distance na to? Yes, that is h over 3 plus e. Nakuha na natin. 0.9399. Next, para kay F, ano yung distance na to? Yes, simply yan yung height ng gate which is 2.61. Yan. Alam mo ang moment is equal to the force times distance. So in actual or in real life, mas practical talaga na yung pang stopper mo o yung force mo na ipanghaharang, ipangtitigil, nasa dulo. Kasi kahit mas maliit na force yan, kaya niyang pigilan yung due to water because mas mataas yung distance. Okay? Mas practical ilagay sa ilalim or sa dulo para maging mas mataas yung moment arm niya. Pero syempre, wag mong kalilimutan, mayroong weight ang gate. 1,500 Newton. And ito, laging tandaan, ang weight po ay laging downward and lagi siyang nag-aak sa center of gravity. Okay? Laging ganun. Yan. Kaya wag kayong, what do you call that? Huwag niyo kalimutan. Pag may nakalagay na weight, laging mayroong weight dyan. And of course, laging nasa center of gravity or nasa center of mass ang ating weight. Ngayon, ang ES horizontal, uh, no, no, no. Ang E po is laging along the length ng ating uh, surface. Ano ba? Nakatagilid. Ano ba ginawa ko? Vertical ko ba si E? Ay, di mali pala ang ginawa ko dito sa part na to.
Si E ay pag ganun. Ibig sabihin, mali pala ang ginawa ko dito. Okay, si E po lagi siyang nakasunod sa gate. So mali yung ginawa ko na pinag-plus ko dito diretso. Yung bang ginawa ko? Diniretso ko. Ay, di mali si HP. Hindi, mali si HP. Ay, si HP yung mali. Pero si E tama po yan. Tama na yung si E. Itong HP ang mali. Yung ginawa kong H bar plus E. Okay? Si E po ay nakatagilid. Si HP ay nakatayo. Ibig sabihin, nalito na tuloy kayo. Si E sa ating figure is nakatayo, nakaganyan, nakatagilid. Ito si E. Yan. Si HPS, yung pag ganun mula dito hanggang dito. Mula dyan hanggang dyan. Therefore, hindi siya H bar plus E lang. Itong E, ito si E. 'Di ba? Kukunin natin itong height na to. Yun yung i-add natin, which is simply E sine 50. Okay, this is 50 degrees. Yun lang naman. I-add na lang natin. Okay? Lagi pong nakasunod si E sa gate ko. Ano yung surface ni gate, doon po si E babagay. Sorry for that, ah, tawag dyan. Hindi ko nalampasan ko, na-miss ko. So, ulitin natin. Dagdagan ko lang ng sin 50 dito. Sin 50. And I believe di naman natin ito magagamit sa next problem, sa H-bar. Hindi natin magagamit to. Ibang gagawin natin dito. Yan. So, alpha, saan na ba yun? 3.5 plus is 2/3 plus sin 50. Palitan ko lang ha. Palitan ko lang. Sana mapatawad niyo pa ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa inyo. Sin 50 is equal to 4.22. Ayan. Yun lang naman. Okay lang. Ito si HP. Usually, hindi naman ito tinatanong. Hindi tinatanong. Pwede rin. Okay, pero basta, alam nyo kung pinagkaiba na H bar, ni Y bar, ni HP at ni YP. Pag YP, yan yung nakatagilid. HP, yun yung nakatayo. And ang difference lang po talaga sa pagsasolve nila, pag nakuha mo yung isa, gamitan mo lang ng sign. Sign lang. Okay, kaya huwag kayo matakot na may HP, may YP. Okay lang na malito kayo ngayon. Pero marirecognize nyo yan as you solve more problems. Kaya huwag kayong matakot dyan. Ano lang yan, triangle siya. Baliktad rin nyo lang. Ipaikot-ikotin nyo lang sa loob ng triangle. Pero sa part na to, si Zay, tama to. Okay? Ito yung mali, yung una kong ginawa. Ito yung totoong nangyayari sa buhay mo. Okay, ito si Zay, which is h over 3 plus E. Si E, lagi siyang nakasunod sa gate. Okay, kahit pagbalik-tarin mo yan. Okay. Ngayon, ano nang gagawin? Thank you pala sa pag-correct. Thank you. Ayan. So, kung magmo-moment ka kay A, need mo i-consider yung weight, yung force. Ito, wait. Force and yung hydrostatic pressure mo doon sa ilalim. As you can see, itong hydrostatic pressure, ito yung mag-cause para sa gate mo na gumanon, umangat. Okay? Si weight, pipigilan niya ng slight lang. Si force naman, ang gagawin niya is, siya talaga yung magpipigil ng hydrostatic pressure. Okay, sa pagmo-moment, tandaan natin that kapag nagmo-moment tayo, siya ay naka-perpendicular distance. Kita mo to? Yung force, pag ganun. Ano yung perpendicular distance? Pag ganun. Which is 0.939. Sa F, pag ganun, ang ang kanyang direction. Anong perpendicular distance? Mula dito hanggang doon. Ngayon, kay weight, pag ganyan, ano ang perpendicular distance? Ang gagawin mo is ito. This perpendicular distance. That is one way. Pwede mo rin gawin
'Di ba nakaganon siya? Nakaganon si weight. Kunin mo yung components, gawin mong pag ganito, tapos dalawa pag ganon. Pwede mo siyang i-components, isang ah, pag ganito and isang pag ganito. Okay? Pwedeng ganon. Pero for me, mas simple yung ganito. Bakit? Kasi alam mo na yung distance mula dito hanggang dito. 'Di ba? Eh di, kung ito ay 50 degrees, which is yun naman talaga, 50 degrees, alam mo na ang gagawin dito. Cosine lang. Okay? Eh baka magtaka ka, sir, bakit ganon? Bakit okay lang na iganyan? Kaya ang principle na ginamit natin diyan is yung principle of transmissibility na di ko alam kung itinuro sa inyo sa statics. Ah, sino ba yung statics niya? Sino? Si Sir. Okay. Eh, di pag gano'n, yung principle of transmissibility, itong force mo na 'to, pwede mong ilipat-lipat 'yan. Ito, yan. Pwede mo yang i-move up and down as long as nandun siya sa kanyang line of action. Ano yung line of action? Ito, yung line of action, yung straight line na 'yan. Yan. So, pwede ko siyang i-move dito for the sake of chill na pagso-solve. And ang kukunin kong distance, ito na lang. 'Di ba? Kunin ko na lang 'yan. Which is, yun na rin, yung cosine hotdog. 'Di ba? Kaya, huwag kayong matakot. Yan. Okay. W. Okay, ibig sabihin, ang perpendicular distance ni W ay h over 3 cosine 50. Okay, nasundan na yun ha. Triangle. Triangle na may 50 degrees. So, magmo-moment ka sa A. Sana okay ka pa. Kaya hindi ko siya sinama sa problem dahil medyo complicated na to. Medyo lang naman. Yan, kita mo, pinatanong ko lang dito yung hydrostatic force. Hindi ko nilagay yung location tapos ragtong. Pero sige, tinanong nyo, diretso na natin. Ayan, so mag-moment ka sa A. Diskarte ko kapag ganyan. Ganito, ganyan. Lahat ng counterclockwise equal to the clockwise forces. Okay? For me, it's easier that way para hindi ako magkaroon ng lito-lito sa sign. Maano kasi doon, madalas akong naduduling sa mga signs. Okay, ever since I was a kid. So, ano yung mga nagko-cause ng counterclockwise rotation kay A? Isa lang naman, si hydrostatic force lang. That is 42 point or 44.277. Diba? Ito lang naman yung nagko-cause dyan. Ito lang. Pag ganun. Times 0.9399 equals or equal to F. Ito yung hinahanap mo. F times 2.61 plus W, which is 1.5 kilonewton. Naka-kilonewton tayo ha. Kilonewton kasi ito. Eh di yung 1.5 newton, i-kilonewton mo na din. Sa yung 1.5 galing, hindi mo na baka kanina nagkakape ka, hindi mo narinig yung sinabi ko. Dito galing yan. 1.5 newton. Next is yung distance niya na h over 3, which is 2.61 over 3 cosine 50. Makukuha mo na si F. So yung force na required para makip ang gate na to na closed, okay, to keep this gate closed is 44.277 times 0.9399 minus 1.5. That's 15.62 kilonewton. 15.62 kilonewton. Yan. Okay, ito yung lower level. Sa higher level, tatanong dyan, gaano ka paglalagyan mo ng steel, ano yung steel na kayang i-resist yan, o di kaya sa steel design, pag nilagyan mo ng welding, okay, gaano kahaba yung welding and gaano ka kapal. Sa steel design kasi yun. Lumalabas din sa boards yun. Pero sunod yun na aralin, next year na. Next sem pala. Yan.
Dali lang, dali lang. Ano lang, step by the step lang. Sir, nasaan po ulit yung 2.61? Siya po yung height ng ating gate. Ito, height ng gate natin. Sige, sige. Ox. Next, to 8:39 na. Kaya pa ba? Pag next problem. Check ko nga. Number 5. Madali lang to number 5. Kahit matapos na natin to number 5, tapos mamayang hapon naman yung iba. Para next week, kasi medyo nauna na kayo, hindi mauna tayo matapos. Yung ibang section, mag-aaral pa sila next week. Sila yung hahabol. Kasi week 6, exam na kayo. First question ah. Ah, okay. Number 5. Kaya pa yan. Talaga, kailangan talaga mapagod yung utak mo para parang nag-gym ka lang, 'di ba? Kapag hindi ka nakakaramdam ng sakit or hindi man sakit or pag hindi mo nafe-feel yung discomfort, okay? Hindi necessary pain, yung discomfort. Kung hindi mo mafe-feel 'yon, walang growth na mangyayari.